Okay, daghang salamat, choir, sa matahong awit. Good morning, ganatong tanan. Okay, dalaygon ng Ginoo no, sa iyang kaayo kanato sa kahigayunan, makahiusa, makasimba kita sa Dios. Salamat kita no sa nahuman nga mga fellowship sa mga laymen last Friday sa Interchurch Sector 5 last gahapon lang. Praise God sa kadaugan. Salamat sa church sa pagtinabangay no as we prepare sa venue. Salamat sa tanan nga nagahindlo in one way or another, nagatabang no maging successful ang Interchurch. So dalay do na Ginoo niya. Karon mga igsoon alang sa atong mensahe. Bago kita naga-series of study karon sa Book of Revelation, no? Pinadaya kung sa Bisaya. Magatuon kita sa verse 1 up to verse 4, no? Dinhi ang center sa atong pag-study karon. Last Sunday atong naghimo kita sa introduction, no? Sa miaging Domingo. So karon dinhi na kita sa verse study mga igsoon. So verses 1 up to verse 4 akong basahon. Ingon dinhi the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bear record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. John, to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne. Magpray ta, Ginoong Dios, salamat Ginoo nining nga mga pulong ug karon sa magatuon kami Ginoo. We pray nga ikaw magagiya, magatudlo kanamo ang mga mensahe nimo nga buot nimo ipaabot Ginoo. O mao kini ang mugiya kanamo sa among mga desisyon sa pagsunod namo diha sa pagpangalagad kanimo. Giyahin kami Lord sa tabang sa imong Espiritu Santo. In Jesus name, Amen. Ang atong mga mensahe karon, pag-auluhan nato, no? Revelation, a forgotten blessing, no? Kining nganong mayingon mata nga forgotten blessing ang Revelation tungod kay seldom, no? Panagsaragid kita makabati og wali coming from the book of Revelation, no? O kung na may wali about sa book of Revelation, dito ra kasagaran sa chapter 2, chapter 3, katong mga wali ngadto sa mga churches. Pero in terms sa kanang systematic or in nga pagtuon, no? So wala or panagsara gyud kaayo na sa mga churches, mga igsoon. So maingon nato nga ang naadinhi nga record sa Revelation, this is a forgotten blessing, no? Now, dinhi mga igsoon nini nga pagtuon atong makita, no? That approaching revelation kinahanglan nga naay gitawag nga clarity, no? O dapat dili kita magakahadlok kay uban mahadlok lagi, no? Magbasa sa book of Revelation. So for centuries, no, mga ginatos na katuig, karon 2000 na, no? The book of Revelation has suffered a bizarre, no, fate in the Christian church. Okay? On one extreme, it has been subjected to sensationalized speculation, where readers try to map every headline, political figure, or technological breakthrough
directly into its verses. So adunay mga may pagka-word, no? Nga doon na gani mahitabo, no? Doon ay mga political figure baron or headline nga mga balita kasagaran, no, ilang i-connect din sa kining sa nahitabo din sa Revelation, no? Another extreme, ingon dire, it has been completely, okay, neglected. Many pastors, no, are teachers deliberately avoiding teaching it, no, fearing it is too cryptic, no. May cryptic, daghanag mga codes diha nga lisod kaayo, no, pag-interpretar. Or mayingon sila too symbolic, okay, or dinhi sa Revelation too contentious for ordinary believers, okay. So, mao po ng ubat na dili sila motandog sa Revelation nga libro, no? Kay basig dili mayong dangatan sa study, okay? So the common consensus among many Christians today is that Revelation is a closed book, no? A dark room filled with terrifying beasts, obscure numbers, and apocalyptic doom that serves only to divide the flock. So muna nga, in some extremes mga igsoon, ang mga pastors, mga Bible teachers, no, maglikay sa pagwali, no, pagtuon ini nga libro. Okay? Pero imo na mga igsoon. Yet when we open the first verse of this book, we discover that God never intended Revelation to be a secret. He intended it to be an unveiling, no? Ang tinago, ibuksan karon makita. So mga igsoon, far from being a source of confusion or dread, Revelation was written to provide believers with comfort, clarity, and hope, no? So yung na ang pagtanaw ni nga libro. This is the only book in Revelation in the entire biblical canon that opens with an explicit, no, babasa niyo diha, unconditional promise ng saman of divine blessing for those who read, hear, and apply its word, no? Isulti yun sa Revelation mga igsoon, dili sa pagsugod pa lang nga bulahan sila, no? Nga nagapamati o nagabuhat niining sa nasulti dili sa libro sa Revelation. So yung dili to ignore Revelation is to walk away from a spiritual inheritance designed to anchor our faith in volatile times, no? Volatile times, panahon bitaw nga unstable, no? So as we examine Revelation chapter 1 verses 1 to 4, we uncover the foundation of this prophetic message, its nature, its chain of communication, its required heart attitude, and the profound blessing reserved for those who take it to heart, no? Basahon na nato ang verse 1, chapter 1, verse 1a. Ingon diri, the revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His bond servants. No? So natin ha mga igsoon ang the revelation, no? The very first word sa kini nga libro sa Greek itawag kini nga Apocalypse. Okay? From this word we derive the English nga word apocalypse. Pero kini nga word nga apocalypse mga igsoon, this is a term that modern culture, no, ang karon nga panahon, modern culture
has twisted to mean catastrophic destruction or the end of the world. Kung may catastrophic mga igsoon, no, or apocalypse, ang unang-unang kasagaran sa matag usa, end of the world na, no? Destruction. Pero ingunaning mga igsoon, in the original Greek, kining word nga apocalypsis, no? Revelation, gikan kini sa two compound word from the word apo meaning away from ug ang word nga kaloma, no? Meaning a veil or a covering. So kung imo nang kining compound gihimo mo sa ka word, mo na ni siya ang literal meaning. It means an unveiling, a removal of the curtain, or a disclosure of that which was previously hidden. So sa ato pa di ay kining revelation gipakita sa Ginoo kanato ang tinago gibuksan aron mahibaw-an unsay naa diha, no? In other words, mga igsoon, unsay mahitabo sa future gipahibalo sa Dios ngadto sa church niya, unsay mahitabo sa future, no? Okay, ang Ginoo ra may nakahibalo mga igsoon sa future. So gipahibalo niya kini sa iyang mga katawhan. So this single word, no, revelation, completely refutes the idea that the book of Revelation is meant to obscure truth. It is not a veiling, no? Covering. It is an unveiling, apocalypsis. So, pareha daw ni sa ingunani, when a monument, painting, or statue is dedicated, a sheet is pulled away so that all present can see what was previously hidden. Naka-witness na taniya na, no? Kanang ginapost ko sa higay ni sa social media, no? Kanang naay mga mag-open na gani sa pagsugod, no? Naay lang ginapakita mga igsoon, the unveiling. Ug mao po ng revelation mga igsoon. God gave this book so that His people could see reality clearly, no? So the book of Revelation does not hide the future in mysterious codes. Ng codes bitaw ka ng mga number, no? Meant only for an elite theological guild. Meaning, kining Revelation mga igsoon, dili lang ni sa mga bright, mga intelligente nga mga theologian. It reveals God's final victorious resolve of human history to every believer willing to listen. Nga sa ato pa mga igsoon sa pagtutuon dahil hining revelation, ang Ginoo iyang gilatag kanato unsay mahitabo sa future, no? Mao na mga igsoon ang katayuan hining nga libro. So it is worth noting that the title of this book is singular, no? Ingon diha, the Revelation, not the Revelations. Singular siya, no? The Revelation. Ingon naning contrast. Contrast mga igsoon. While the prophet Daniel received multiple distinct vision across a 70-year span under various earthly monarchs from Nebuchadnezzar to Cyrus, no? The Apostle John received one unified singular vision, no? Si Daniel daw, sa dihang nakadawat siya prophetic vision from God, multiple vision to ang kang Daniel. Ang span adto 70 years. Gikan kang Nebuchadnezzar, paingon kang Cyrus, no? In between doon na pa yung mga hari. Pero ang revelation sa Ginoo, prophetic revelation dito kang Daniel, multiple, daghan nga paghatag. In contrary, kining atong pagkatun-an nga revelation mga igsoon, kini unified singular vision, no? 22 chapter, pero usara ni ka sitting mga igsoon, usara ka vision, no? Ang pagkakita ni Daniel, okay? So yun din the Apostle John received this, no, as a unified singular vision
recorded during his exile on the desolate island of Patmos near the close of the first century. This vision forms a single, cohesive narrative of God's final redemptive program. No? I-review ko lang atong isulti ni nato last meeting, no? Last message. So karon, ingon diha, the revelation of Jesus Christ. No? The phrase carries a double meaning, no? Kini nga language, nga sa may pasabot niini. It is a revelation that originates from Jesus Christ. He is the one giving it, kining revelation. Ang ikaduhang nga meaning, ug moingon ta the revelation of Jesus, not only this revelation originate from Him, but also this revelation, it is a revelation about Jesus Christ. Meaning, He is the ultimate subject niini nga libro ng Exodus. So sa ato pa, if we study Revelation and walk away merely debating multi-headed beasts, horn counts, dragon colors, or blood moons, while missing the person of Jesus Christ, you have missed the entire point of the text. No? Ato na hinumduman mga igsoon nga kining revelation, this is about Jesus Christ. Because the Holy Spirit's primary work is always to glorify and point toward Christ. Makita na sa John 15, no? 26 o 16, 14. Nga, mabalaan mo na mga igsoon, nga ingon na Ginoo, ihatag na kong Holy Spirit kaninyo, unya, siya mag-guide kaninyo, aron mag-glorify ka mo kanako. So if a Christian reads only, for example, the four Gospels, also man ang four Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. They gain a glorious but incomplete picture of the Savior. The Gospels present Jesus in His first advent. No? Ang una niyang pag-ari. Maunang presentation sa Gospel. The suffering servant, the gentle Lamb of God, the man of sorrow, acquainted with grief, standing meekly before Pontius Pilate, and hanging in the weakness upon a Roman cross. Mao ang picture sa kang Jesus sa the four Gospel. Pero dili ka sa Revelation. Revelation provides the essential completion to that picture. Here, nining nga libro mga igsoon, Jesus is revealed not as the lamb led to the slaughter, but as the Lion of the tribe of Judah. No? He is presented not as a prisoner, but an earthly magistrate, but as the supreme judge of the living and the dead. Ang presentation ng Jesus sa libro sa Revelation, mga igsoon, for the second time, second advent niya, gipresent din He that He is the judge, no, of the living and the dead. So Jesus appears not in a humble rags din sa Revelation, but robed in heavenly glory, with eyes like flames of fire, feet like burnished bronze, and a voice like the roar of many waters. So makulbaan ka no, grabing magnificence ni Jesus din sa Revelation, mga igsoon. Revelation presents Christ as the reigning, returning King of Kings and Lord of Lords. No? So without revelation, our view of Jesus is incomplete and dangerously lopsided. May lopsided, murang tabingit ba, walay balance. So kining lang tanawon daw nato si Jesus sa sakto nga balanse nga pagtanaw sa iyang pagkasiya. Nga dili lang dahil siya nagpakatao, gidagmalan, gilansang, kundi tanawon sa bigay nga kini dahil si Kristo. He is Lord of Lords and King of Kings. No? Now,
Verse 1b and verse 2. Ingon din sa verse, which God gave him to show his bond servants the things which must soon take place, and he sent and communicated it by his angel to his bond servant John, who testified to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. So, sa itong makita din ni mga igsoon, no? That God does not communicate haphazardly. Sa verse 1, Scripture lays out a clear, ordered chain of communication through which this prophetic revelation was passed down. Diyan ay dinhi, no, ang pag-pass down sa revelation. Ingon diha, gikan kini from God the Father, the ultimate source of all divine counsel and redemptive history. Unya, from God the Father to Jesus Christ, Jesus the mediator who receives the Father's revelation to convey to His church. And then from Jesus, ngadto sa angel, no? The angel, ano ikatulo? A heavenly messenger commissioned to transmit the vision to the human writer. No? So from angel, ngadto na kang John the Apostle, the human writer. The human instrument chosen to record the vision, no? Unya, from John the Apostle, diri na sa the readers, no? And the hearers, mao ni mga igsoon, the local churches. An individual bond servant who received the written record. So, ingon sa verse 3, ang recipient, i-address niya mga igsoon, no? Ingon diha, bond servants, no? Gikan kini sa Greek nga word doulos, no? Bond servant. So notice the word from Revelation kini gigamit, no, nga to show his bond servant. Okay? Ang meaning niya ni mga igsoon, slave. Kung may kang bond servant, slave, no? In the ancient Roman world, so sa ilang panahon sa Roman Empire, a doulos, no, meaning slave, was a person whose absolute allegiance and very existence belong entirely to another. No? Sa ilang nga panahon mga igsoon, na tao nga ibaligya sa merkado. Mao na silang mga slave. Paliton sila, no? Gani, there are millions of slaves nga dito sa Rome mga igsoon, the center of the empire. There are millions of slaves dito mga igsoon. Okay? Now karon, mao na ang recipient niini nga sulat. Gi-address din niya ang mga churches, mga individual, ang mga believer ni. Gitawag sila nga mga bond servants, mga slaves, no? Pero karon kita, sa modern Christianity, ito natong isgutan. There is a constant emphasis on self-actualization, personal goal, and leveraging God for our individual agendas. No? Mao nagka-difference mga igsoon. Sila na makaunahuna karon ang mga Christian nga sila bond servant or slave. No? Pero dinhi mga igsoon gi-address sa Ginoo ngayang mga katauhan bond servant or slave mga igsoon. Kaya anong slave man? Tungod kay ang presentation din ni kang Jesus, He is King of Kings. He is Master, He is Lord of Lords. If He is the Lord, then His subject, they are the slaves, mga igsoon. Now, karon ingon din no? But true Christian discipleship begins with the me first mindset dies. No? Being a Christian, it means recognizing that you have been bought with a price. You are no longer your own master. Mo na mga igsoon ang slave. Gipalit sa usa ka bili. You are now no longer the master of yourself. Kaya gipalit naman ka. Gipalit naman ko. No?
Your life, your future, your plans, and your desire are surrendered entirely to the Lordship of Jesus Christ. Mao na actually mga igsoon ang mga Christians. Mao ni nga truth nga gi-emphasize ni Pablo sa nagsulat sa Korinto. Kaya ang mga believers sa Korinto nagpapadlong, nagkinabuhi sa pagpakasala, no? Gi-remind sila sa 1 Corinthians 6:19 and 20. Wa ba kamo nakahibalo nga inyong lawas gipalit na sa usa ka bili sa hamiling dugo ni Jesus? No? Dili na kamo tag-iya sa inyong lawas, ingon ni Pablo sa mga believer, no? Gipalit ang atong master ang Ginoo na. No? So mao na mga igsoon ang mga gisulatan, the bond servants, the slave, kita na mga believers. Pero mao ni, yet this absolute surrender brings extraordinary privilege. No? Kung may slave, murag laing pamatian, no? Very inferior. Pero na-slave mga igsoon dito sa Rome nga proud sila sa ilang pagka-slave. Paano sila maging proud sa ilang pagka-slave? Kung sila nabilong sa gitawag royal slave. Kaya emperor na po sila slave. Pero ang ilang mga slave sa emperor na nagtrabaho yun diha, no? Proud na sila nga mga slave kaya na sila nag-serve sa ilang hari. Mao na ipakita din ni mga igsoon, no? Sa mga believer. We are serving the King of Kings. So dili nato ikakaulaw na slave ka sa Ginoo, no? So in ancient times, a slave was merely an instrument. But Jesus told His disciples, nindot kayo gisulti ni Jesus, no, sa iyang mga disciples, John 15, verse 15, ingon ni Jesus, no longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you. No? Friends. Yun ang mga igsoon sa Bible, daghang mga title ng mga Christians. Ha? Children of God. O, muna sa title na to. No? Kita, ha? Friend of God. Unya diri po, we are slaves of God. Tinuod ni kanato mga igsoon. Matod pa sa Ginoo sa iyang propeta, no, na si Amos. Ingon diri, surely, Amos chapter 3 verse 7, surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret counsel to His servants, the prophets. No? Oo, servant ka sa Ginoo, pero dili ka basta-basta na servant. Kaya nga naman, ang mga plano ni Lord, iyang kundi isulti sa imo. Liman ka na, dikit kayo ka sa Ginoo. No? So, yes, gisulti din nga, you are bond servant, you are slave. Pero, kini nga pagka-slave, mga igsoon sa Ginoo, naan siya closeness diha sa atong master. Kaya iyang ipadayag ka na ito sa may tabok sa future. No? So, din spiritual depth and prophetic understanding are not reserved for an elite few. No? They are the inheritance of every humble bondservant who yields to the authority of God's word. No? So, mao na mga igsoon nga, kita nakahibalo sa plano ni Lord, kaya yung i-reveal din ka nato. Padayon ta, ingon sa verse, which God gave Him to show His bondservants, sa sumpay, the things which must soon take place. That is the word nga soon, no? Verse 1 states that this event must soon take place. Mo nang ingon sa verse. So, kini nga phrase has caused significant confusion throughout church history. Kaya nga nung nakakreate sa confusion. Matod pa sa mga skeptics, no? Mga maduha-duhaon, diling mo tuo, no? As well as the adherents of a theological system known as preterism. Siguro karon ba mo nakabating ini.
na system sa theology nga gitawag preterism, no? Ang meaning niya ng mga igsoon sa Latin kanang ikan past, no, sa una rana, meaning this argue that because the text uses the word soon, so sa ato pa, all or most of Revelation must have been fulfilled in the first century, specifically surrounding the Roman destruction of Jerusalem and in AD 70. Doon ay mga nag-interpret mga igsoon sa Book of Revelation, ang ilang theological system nahulog sa gitawag preterism. Ang ilang belief na ang prophecy nga gisulti sa Revelation na fulfill na daw na, no, generally sa first century. Oo. So, para nila, Revelation is no longer relevant para sa mga panahon nato karon, kay nila na fulfill naman na. Kaya ang gingon sa Bible, soon, no? Okay. So they claim that if the events did not happen during the lifetime of the original readers, so scripture is inaccurate. Mo na ilang argument mga igsoon. So mahulog ingon nila, inaccurate ang Bible kung moingon daw nga wala pa na-fulfill. Kaya gisulti sa verse, kung gisulti sa verse, these things must soon take place. Mo na gingon diha. Pero direct tanaw atong tanaw ng meaning. Ang meaning sa word nga soon, gikan kani mga igsoon sa word nga takos, no, mo na siya ang Greek. The Greek word translated soon or shortly is takos, from which we derive our English word tachometer. Tachometer, an instrument that measures speed such as revolutions per minute. Maybe kay balo nini nga tong mekaniko, no? Kay mao na daw ang term sa pag-measure sa speed. Now, kining na word when used as an adverb, takos does not necessarily mean immediate in time. But rather, mo ni siyang meaning sa takos mga igsoon. Rapidly, quickly, or with suddenness when it occurs. No? Rapidly, quickly, or suddenness when it occurs. Naadi siya ay analogy, no, comparison to illustrate. This describes, no, the end time events using the analogy of birth pangs. Kung saan ng birth pangs? Kanibang inahan, ini mga nakay na magbati, di ba? Mao ng birth pangs. Makita ka ng mga igsoon sa Matthew 24 verse 8, no, sa end times. Okay? Gikumpara sa Ginoong end times sama daw sa birth pangs. A woman may go through the 9 months of pregnancy without labor. But once the labor contraction begin, they increase in intensity and frequency rapidly until the delivery occurs. Mao ni siya ang analogy dahil mga igsoon sa soon, no? So in the same way, John is stating that when these apocalyptic judgments are unleashed, they will transpire with incredible speed and suddenness, catching an unsuspecting world completely off guard. No? That's why, yes, Revelation 22 chapters. Pero magsugod na gani daw kini nga event ingon sa Bible, this will be quickly. No? Pas-pas ni ang pag-transpire sa pagkahitabo. Kay kung kwentahon ni actually 7 years ni siya mga igsoon. 7 years nga gitawag Great Tribulation, no? Now, sa verse 3, kung mo-jump sa ta sa verse 3, i-contrast na tong word nga ingis, no? Later in verse 3, John used the word ingis, no? Sa Greek, mo ng word sa English nga near or at hand. So in prophetic literature, nearness refers to imminence. Ang imminence, this is the concept that the next major event on God's prophetic calendar is set up, ready to occur,
and hanging over history without any necessary major sign needing to be fulfilled beforehand. So sa ato pa mga igsoon, gikontrast din niya ang takos o near, no? Ang soon o near. Aduna siya difference. Meaning, the return of Christ and the unfolding of these events have been imminent since the apostolic age, keeping every generation of believers in a state of holy expectation. Ang rapture mga igsoon, anytime imminent, mabalik si Jesus Christ. Pero ining abot na niya sa second coming, mao na to ang takos, no, nga great. Paspas na niya ang the unfolding, the quickly happening sa may tabok din his kalibutan mga igsoon. Now, ingon din sa verse, and he sent and communicated, no, kini nga mahitabo by his angel, no, to his servant John, no. Na-sequence God the Father, God the Son, and then the angel. Okay? Sa diyang gi-reveal ni ngadto sa kang John, sa angel, no, angel ang nag-reveal ngadto kang John. Unsa may nahitabo kung exon? Ingon na niya ang nahitabo. Both times, the angel immediately corrected the apostle. Kaya ang nahitabo, ming simbang kun mga exon, ming worship kini si John. Matod pa diri, a transmission of this revelation involved an angel, which leads, no, to a remarkable human moment recorded twice at the end of the book. Ang nitabo mga exod kung mo adto ta sa Revelation 19 verse 10 o 22 verse 8 o 9. Ang nitabo mo ni, the Apostle John, overwhelmed by the majesty and terror of this vision, kaya ba mo sa iyang response? He fell down at the feet of the angel to worship him. No? Hinapa siya o simba sa anghel kini si John. So both time, the angel immediately corrected the Apostle John. Kung sa ingon diha sa verse 9, Revelation 22 verse 9, do not do that. Gignan siya sa anghel, no? I am a fellow servant of yours and of your brethren. Worship God. No? Tungod kay na-overwhelm si John ba sa vision niya nakita. No? Ning hapa siya pagsimba sa anghel. Gibadlog siya sa anghel niya, uy, ayaw nagimuha. Servant na po. No? Barog diha, ayaw kong simbahan. No? O sa may malar na to diha. So this double review highlights a fundamental danger in human spiritual life. The subtle, persistent temptation toward idolatry. No? Mo nang danger sa tao, mahulog sa kitawag idolatry. Okay? It is in the fallen nature of the human heart to elevate and worship the vessel God uses rather than God Himself. No? This happens frequently in church culture where believers idolize kitsa pastors, evangelists, authors, or spiritual leaders. Doon ay mga inana, mga igsoon, mga church people, they idolize these leaders, no? So, mo nang delikado. Okay? When a ministry or human instrument receives the praise that belong exclusively to God, then spiritual decay sits in. No? Mo nang danger bitaw sa mga pastor nga dugay na sa mga churches, sa mga leader, no? Nga sa i-idolize sila sa ilang mga church member, no? Mo nang delikado mga igsoon. O mo po rin nakita din okay? So God declared through the prophet Isaiah, mo nang gingon sa Ginoo sa Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another. Ingon diyan ang Ginoo mga igsoon. Ang glory sa Ginoo ni bisan kinsa dili niya itubot nga ihatag ngadto sa iyang mga binuhat.
Bisan pastor ka pa man or propeta, the glory belongs only to the Lord. So every true servant of God must actively deflect praise and adoration back to God. Whether God uses a believer in teaching, o kung gigamit ka sa Ginoo in preaching or teaching, or gigamit ka sa Ginoo in hospitality, or leadership, or mercy, the proper response to human praise is simple, heartfelt deflection. Kung sa maning deflection, yung gitawag dire, maingon ka nga, praise the Lord. It is His word, not mine. No? Sa gayon gani, nga daygon ka sa tao, paano daw pag-deflect, aron di mo maangkon ng glory? Ha? Maana yun ka, praise the Lord. It is His word, not mine. Kaya dili na ito malikayan, doon ay mga tao buduol ni mo. Brad says, pastor, elder, mauna, daghang salamat. No? Kung sa'y dapat pag-deflect ka na mga exhort, ano din mo magkuha ng glory, kaya basig maangko ni mong glory, sa kong Ginoo. Ha? Maingon kita. Brad says, praise the Lord. No? Because it is His work, not mine. No? Kita mga instruments lang. Mingingo ang angel na to kang dyan. Ang Diyos mo iday ka. No? Mo na mga exhort, we deflect, no? Ang glory dito ra gyud sa Dios. Masuko ang Ginoo kun atong ang puno ng glory. Ha? I will not give my glory to anyone else. Verse 3, diri kita sa verse 3. Blessed is he who reads, and those who hear the word of the prophecy, and heed the things which are written in, for the time is near. No? So makita nato din ang dili sa Revelation na ay 7 beatitudes, no? Blessing ba blessing. Sa verse 3, this contains one of the 7 beatitudes or blessing. Scattered throughout the book kining word nga blessing. Using the Greek word, gikan kini sa word nga makarios. Blessed or makarios. The exact same word Jesus used in the Sermon on the Mount, no? Sa Matthew chapter 5, di ba na diyang series of blessed or beatitudes? To denote deep spiritual fulfillment and divine favor. No? Pag-ingon gani nga bulahan ka, ang pasabot ng mga igsoon na ay spiritual fulfillment and divine favor nga atong nadawat mga igsoon. Tagat ko ka mag-example no, kining 7 blessing nga na-mention sa Revelation. Number 1, kining sa verse 3. Ang number 2, mga igsoon, kining chapter 14, verse 3. Unsa ni nga blessedness? Ingon din ni, blessed are the dead who die in the Lord during the tribulation. Katudang mga believer, no? Na, di ba, rapture, kunya, musunod ang tribulation, great tribulation. Naay mga matay dito, kung mutuo ka sa Ginoo, behidin ka. So ingon ni John sa chapter 14 verse 13, blessed are the dead who die in the Lord during tribulation. Bulahan ka, no? So ato na nag-explain ng bulahan man ang sunod nga mga higayon. Sa chapter 16 verse 15, another ikatulong nga blessed, blessed is he who stays awake and keep his clothes spiritual alertness and isgutan. No? Katubang mga Kristohanon nga nag-andam sa ilang kaugalingon. Another blessedness mga igsoon, chapter 19 verse 9, blessed are those invited to the marriage supper of the Lamb. No? Kaysa second advent inibalik ni Jesus na ay marriage supper of the Lamb. No? Celebration mga igsoon. So bulahan daw makapil niya na gingon din ni nga verse. Unsa ba ang blessedness? Chapter 20 verse 6. Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection. No? Katong mga unang nabanhaw, ingon sa Ginoo bulahan. No? Kaya nga naman, dili na sila makapartake sa second death, kining mapa-impierno without, di na sila mapilihan. And chapter 22 verse 14, unsa ni nga blessedness?
Blessed are those who wash their robes to have the right to the tree of life. No? Bulahan ba ang mga Kristohano nga sana human natugtuon na ini samtang nagtuon ka magtinguha ka nga magkinabuhi nga balaan. Di ba gibalaan ta sa Ginoo giluwat ta. Pero imo ba nga gi-practice sa imong life practically nga magkinabuhi kag balaan? Ingon sa Bible, bulahan ka. Kaya nga nang bulahan ka, iniabot niya sa Ginoo, you will receive a reward. So din yung mga eksono ang gitawag the blessedness nga na-mention sa Revelation. So imo din the prominence of the number 7 throughout the Revelation occurring 54 times in total. No? For example, 7 churches, 7 lampstands, 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls. Makita na nato sa Revelation. Signify divine completeness, perfection, and fulfillment. No? So by opening with a beatitude, God guarantee that studying this book completes our spiritual equipping. No? Gigarantiyahan ka sa Ginoo nga sa pagtuon daw niini nga libro. This will augment, enhance our spiritual equipping sa atong pagkakristohan. No? So karon ningon din mga igsoon. Sa verse 3 ang context din The word sa verse 3 reflects the setting of an ancient local church gathering. Kaya mo din sa verse, so blessed is he who reads, no singular, and those who hear, plural na, the words of the prophecy, and heed, ang heed plural, the things which are written in it. Kaya nga noon, sa muna yung contrast sa ilang sa atong karon, yung nani ang contrast mga igsoon. Sa first century, individual believers did not own personal printed Bible. Wala sila kadausan ay Bible. Wala sila Bible app. Wala sila hard copy nga Bible sila sa first century Christians. A single handwritten scroll would be dispatched to a church. Scroll mga igsoon nga Bible. I-assign ato na nga church karon nga Sunday, sulod nga Sunday dito na pid sa Pilkas. Inana kanihin ang Bible nila sa una mga igsoon. A designated reader would stand before the congregation to read the text while the congregation listens. No? Samtang ako diri gawali naman mo gigunitan ang Bible. Pero sa ilang mga igsoon sa first century, ang maggunit ra katong nagagunit sa scroll ng Bible. No? However, morning nahitabo, biblical reading in the early church was never a mere cold recitation. It included exposition, explaining what the text meant, mo nang exposition, and exhortation, mo nang apply it to daily life. Mo na kinidig pagtuon sa Bible mga igsoon, importante ning duha, exposition and exhortation. Ang exposition gina-explain unsay pasabot sa text. Pero wala nag-end diha na kutob. Naigitawag exhortation. Ang exhortation, paano na ito ma-apply ang God's word sa atong kinabuhi? No? So mao ni mga igsoon, unsay sulti ni Pablo kang Timothy, Pastor Timothy, ingon ni Pablo, give attention to the public reading of Scripture, to exhortation, and to teaching. No? Itudlo, i-explain ang Bible, o i-apply diha sa kinabuhi, unsaon pag kinabuhi. No? So, mauday ni mga igsoon, the divine blessing is not earned merely by filling a notebook with prophetic facts, memorizing timelines, or debate arguments. Dili na yung nanang blessing isgutan dere. But rather, spiritual maturity is not measured by raw information, but by transformation. Ang tinuod nga mga igsoon nga na-bless ka, nga humaning mo nabatian ang preaching and teaching of God's Word, imo gi-apply sa imong kinabuhi.
Nga sa diin diha nakita kabaguhan sa imong kinabuhi, no? Now, kung sa ingon sa James 1:22, ganyan yang mga believer, no? Ingon ni James, prove yourselves doer of the word, and not merely hearer who delude themselves, no? Gusto sa Ginoo nga atong kinabuhi ang iyang pulong. Now, Jesus iya ning gisulti, John 13:17. Ingon ni Jesus, if you know these things, you are blessed if you do them. No? So, ang blessedness, mga igsoon, balance, no? You receive teaching, no? Gipasabot ka sa unsay kahulugan diha ng mga verse, nga nga Bible passage, unya pag-apply properly sa kinabuhi. Kung familiar ka mo ning words kining gitawag orthodoxy. Unsay pasabot kung orthodoxy meaning correct doctrine. Orthodoxy must always lead to orthopraxy. Orthopraxy means correct living. No? Ang sakto nga doktrina, sakto nga kinabuhi ang resulta. Because ang belief maka-influensya mga igsoon sa action sa tao, sa doing sa tao. For example, makita nato sa social media, no? Mga belief sa Hinduism. Uy, matingala ka nga nung imunanaw na sila. Ang ilang mga actions ba sa mga animals, no? Manglakaw ilang mga baka sa daan. Dili nila pasakitan. Kaya naka-apekto na tungkol sa ilang belief. Kaya ang kaluluwa sa ilang mga lagwas, minsulod na diha sa mananap. So ayaw hilap din ang baka. So bawal mag-ihaw kag baka dito sa mga Hindu ng mga lugar. Pero na po yung mga belief nga sa yuno na nila mga patay. Allahu Akbar, pwede na sila akong patay. Nanong man ang muna naman. Tungkol na sa belief mga igsoon. Ha? Nga kung makapatay ka in the name sa ilang belief, straight diretso pa yun sa langit. Na yung naghuwag 72 virgins daw. Pero mga mga igsoon, ang belief can influence sa behavior sa usa ka tawo. Ug mao na yung mahitabo dinhi. Ang blessedness nga hisgutan sa Bible mga igsoon, ingon sa Ginoo, bulahan katong nagtuon sa iyang pulong ug iyang kinabuhi. Gi-apply ba nimo sa imong kinabuhi? No? Di nato mo man atong wali, no? Tungod kay giapi kita sa oras, pero humanon ko lang kini pipila ka line. Nga kinahanglan gani nga mag-study ta ning Revelation. Okay, why does studying Revelation brings a unique blessing sa atong mga believer? Number one, letter A, it demands mastery of the entire Bible. No? Di na lang nako nabasahon ang slide kita taas-taas man pero ang pasabot lang ni mga igsoon nga kini day magtuon tayo ng Revelation, ang cross references ni sa Old Testament, no? Halos 3/4 sa Revelation, no? Na say allusion or direct quotation sa Old Testament mga igsoon. So sa ato pa, sa magtuon ka sa Revelation, mubalik na ka sa Old Testament, tan-awon dito po, no? Sa atong Bible, kung familiar ka mo, ang mga Bible na ay mga cross references, no? Katong mga na-study Bible, oo. Kay kada verse, na siya kauban nga passage sa Old Testament. Mao daw na yung pagtuon sa Revelation mga igsoon. No? Ma-master nimo ang Bible kung magtuon ka in Book of Revelation, no? Okay. Studying Revelation naturally transform you into a student of the entire Bible, no? Kaya nga naman, makonek man nimo ang mga propesiya. Makita nimo sa picture niya nga ay muna na dayang mahitabo, no? Mao na nga nindot ang pagtuon sa Revelation mga igsoon. Sunod, ganang magtuon sa Revelation, it replaces anxiety with divine sovereignty. No? Di ba kung magabatita, taas na po ng pananliton, na igubat dito, na ay lidog na kusog kaayo, na ay mga kalamidad, kinsa may di makulbaan na. No? Pero yung diri, it replaces anxiety with divine sovereignty. Nga sa ito pa, living in a world characterized by war, political chaos, economic collapse,
societal decay, this brings fear and panic in the human heart. No? Dagan sa mga tao-tao, no? Mataranta yun. Pero ito na mga igsoon. However, when a believer immerses themselves in revelation, they gain a view of history from heaven's perspective. No? Makita nimo ba nga unsay pagsugod sa tunga-tunga sa dulo sa history kay kani gisulti mga igsoon dinhi sa revelation. So knowing the end of the story radically changes how you experience the present plan. Ang pasabot ba ni mga igsoon, kung magtanaw ka katong time ba ni Pacquiao nga sige pa sa away sa boxing pa si Pacquiao. Kung magtanaw ka live coverage, makulbaan ka basta kay ko na siya kinumok, di ba? Ayay, mapildi mo siguro ni si Pacquiao. Panington ka, nervyos po ka. Ang uban nakuyapan, ang uban namatay no kakulba. Pero mo ni mga igsoon, how about kung i-record ang induwa ni Pacquiao? Unya nakamutan na ang human. Labi nagdabatian mo nga daog. Hindi tanaw ni mo, relax ra kayo ka. Bisag musarasay pa na si Pacquiao diha. Kaya nga naman, kay ka sa ending, ang ending yan bawi. Makadaog siya. Mao po ni mga igsoon ng history. Ang history ni kalibutan, we have to understand, gisulat na ning daan sa Ginoo. No? O ang ending sa history, gi-record na that Jesus, no? He is the winner. No? He is the victor, mga igsoon. Mao na nakanindot ni ining revelation. So revelation provides a believer with the exact vantage point, no? It assures us that no matter how chaotic the new seed lines appear, history is not spinning out of control, no? Jesus Christ holds the scroll of human destiny in His hands. The ultimate victory of God's kingdom is assured, giving believers a supernatural peace and confidence amidst global upheaval. No? Salamat sa Ginoo niya na mga igsoon. Kay bisag kung sa'yo mga kahitabo sa kalibutan. No? Ingon sa Ginoo, gisulat ko kini kaninyo. No? Para magka-gain kita sa man. Na kita'y malig-on nga patukuranan sa paglaom kay ang nagakahitabo sa kalibutan, no? Na ay Diyos, no? Nga nagakontrol sa tanan. Okay? Kung makita nato nga ang evil murag nagmadaogon, sige lang kay upaman na human ang laban. Ha? Tanaw niya ang hindi. Di ba kayo makaingon ka, ay, may Diyos gudi ay. Na ang Ginoo, siya na ang mga igsoon, ang pagbuot na adiha kaniya, no? So, dili lang sa kulto usap sa atong mapagtuon, na Ginoo magapanalangin sa iyong mga pulong. Lord God, salamat Lord sa mga kamatuoran ng imong i-mention ka namong Ginoo. Salamat o Diyos nga bulahan ang mga katauhan nga nagatuon ining bahin sa kasulatan o nagakinabuhi sa mga katuduanan diini. Salamat o Diyos nga whatever happen tomorrow, next week, next year, next decade, wa may kahibalo sa future, pero ang nabalaan nga ikaw Ginoo nakahibalo sa tanan o imong gisulti nga ang mataong ang kahayag magmadaugon. Ug salamat o Diyos nga naa kami sa side diha kanimo. We are in the victors, the conquerors side. Salamat niya na Ginoo. We pray, ikaw magapagkamayon ini sa kasing-kasing in Jesus' name. Amen.